everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, panibagong araw, panibagong kwento na naman. And ang ating kwento ngayon ay maganda namang kwento. Kaya pakinggan nyo, worth it ang inyong pakikinig sa araw na ito. Kaya pakinggan nyo dyan ha. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyo dahil nandito kayo nakasuporta, nagmamahal, na nonood at syempre na kikinig pa rin nitong ating kwento. Maraming salamat po. Sa mga nagtataka kung bakit wala pa rin tayong video at puro pictures ko lang nung mga ilang taon nang nakakaraan ang inyong nakikita. Naku, sorry po, hindi pa po tapos ang ating munting renovation. Paputol-putol kasi siya kasi yung nagre-renovate may trabaho. Kaya pasensya na. Anyways, thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat. Hi ako kay Roberto Cabrera. Maraming salamat sa pakikinig. Nina Gasilios, thank you so much. Hi din kay Vanji Saldo. Hello dyan sa Kuwait and hello raw sa pamilya niya sa Pinas na sa Agwe and Saldo family. Sally Buma, maraming salamat. Torfern, thank you so much. Hello sa Symbian family from Sampaloc branch. Maraming salamat sa mga taga-Tanay Rizal. Maraming thank you sa inyong pagmumukbang dyan. Madeline Buko, Mary Joy Braza, Rowena Dolar, LB Lapo, thank you so much sa pakikinig. Jeneline Martinez from Jeddah na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat. Hi kay Christine Bone, Buni, ayun, maraming salamat. Lerma from Jeddah. Maraming salamat na laging nakikinig talaga. Hello kay Gimaras Girl, Jin 8864, Lina Ladeza, Hazel Cole. Thank you so much sa pakikinig. Hi din kay Christy Demetrial. Maraming salamat Marvin Arsenal. Maraming thank you. Hi kay Precious listening all the way from Dubai. All the way from Dubai. Thank you so much sa inyong panonood at pakikinig. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na rin. Eto na ang ating kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na dinadasal natin na sana hindi na nangyari. Mga bagay na sana hindi na lang totoo para hindi tayo nasasaktan ng ganito. Dear Mama Mia, hello sa lahat ng mga listeners at viewers nitong iyong channel. Hello din sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Honestly, hindi po ako tagapakinig ng channel na ito. Pero last year, Mama Mia, ay nasubukan ko pong mapakinggan ng isa sa inyong mga kwento at na-inspire din ako na sumulat at ikwento sa inyo ang tungkol sa aking nakaraan. Just call me Tess. And this happened way back when I was still in 4th year college. Nag-outing kami noon ng mga college friends ko sa isang beach 2 weeks before sa aming graduation. Ginawa namin yon bilang advance celebration sa aming success, not knowing na yun na pala ang last and final celebration ng dalawa naming kaklase. At yun din pala ang magiging dahilan ng pagbabago sa buhay ko. 5 p.m. ay nagbiyahe na kami pauwi, sakay sa family van ng isa naming kaklase. 4 kaming mga babae at 3 lalaki and the driver, which is papa lang din ng kaklase namin na may-ari nung van. Ang naaalala ko lang, Mama Mia, ay may malakas na bumangga sa van namin at umikot-ikot kami lahat sa loob. Pagkatapos ay nag-blackout ng paningin ko. When I woke up, ay natakot ako dahil may benda na ang aking mga mata. Narinig ko si Lola na iyak ng iyak. Natatakot ako at naguguluhan. Nagtanong ako kung anong nangyari, kung bakit may bendang mga mata ko pero parang walang may gustong magsalita at sumagot sa aking tanong. Hanggang sa dumating ang doktor at sinabi sa akin ang pinakamasakit na explanation na narinig ko sa tanang buhay ko.
Nagka-eye injury daw ang dalawa kong mga mata dahil sa pagkabangga namin. At grabe raw ang sira na natamo ng aking mga cornea. At ang posibleng resulta ay ang aking tuluyang pagkabulag. Ayaw pumasok sa isipan ko ng explanation ng doktor, Mama Mia. Parang hindi ko kayang tanggapin na tuluyan na nga akong mawawalan ng aking paningin. But he said na may pag-asa pa rin naman na makakita ako ulit. And that is only through corneal transplant. Nagtanong ako kung magkano bang magagastos kasi may savings na ako nung mga panahon na yon galing sa aking pagpa-part-time job. Pero parang bula na nawala ang pag-asa ko, Mama Mia. It will cost more or less 300,000 pesos. Kami lang ni Lola at isa kong nakababatang kapatid ang magkasama na namumuhay. Galing din kami ng kapatid ko sa isang broken family. Si Mama at Lola lang ang nagpalaki sa amin kasi may ibang pamilya na ang papa ko at ayaw nilang sumuporta sa amin. Pero Mama Mia, namatay din ang mama ko due to breast cancer. Kaya naman si Lola lang ang naging sandigan namin ng kapatid ko. Siya lang ang nakasama namin. Sa aking pagpa-part-time job, yun po ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral ng college. At napakasakit talaga para sa akin ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Para kina Lola at sa nakababata kong kapatid ay nawala na parang bula. Kung alam ko lamang na yun ang magiging dahilan ng pagkawala ng mga pangarap ko na yon, sana'y hindi na lang ako sumama. Sana'y sinabihan ko na lang ang mga kaklase ko na wag naming ituloy ang outing na yon. Dahil sa kakulangan namin sa financial, Mama Mia, hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag-transplant. Nagpareseta na lang ako ng mga gamot at mga eye drops para hindi masyadong sumakit ang mga mata ko. Hanggang sa makakita na nga kami ng kinakailangan naming halaga. Mama Mia, mas lalo tuloy akong nawala ng pag-asa. Mas lalo akong nalungkot at nalugmok sa balitang namatay pa lang dalawa kong classmates sa disgrasya na aming kinasangkutan. Dead on the spot silang dalawa. Hindi na kami nagkita-kita sa aming graduation. Na sana yun ang pinakamasayang araw namin bilang isang college student. Na sana yun ang mitya ng aming tagumpay sa lahat ng pinagdaanan namin sa kolehiyo. Pero hindi na. Hindi na kami nagkita-kita pa at literal na hindi ko na sila nakita pang lahat. Every night akong umiiyak sa mga nangyari sa amin. Lalong-lalo na sa mga classmates ko at sa kondisyon ko, Mama Mia. Natakot ako kung ano ang magiging kinabukasan ko na hindi na ako makakakita pa. At paano ko tutulungan sina Lola at ang kapatid ko? Nakakaiyak, Mama Mia. Nakakaiyak dahil ang akala ko na ako na ang bahala kina Lola at sa kapatid ko kapag nakapagtapos ako ay hindi na mangyayari. Ako na lang ang sinasandalan nilang dalawa pero naging disabled pa ako kaya useless din. Nakadepende ako sa kanila dahil hindi ako makakilos kapag walang humahawak sa akin. Malapit na talaga ako noong mawala ng pag-asa na mabuhay pa. Malapit na akong mag-give up noon sa kondisyon ko, Mama Mia, pero si Lola, lagi pa rin niya akong ini-encourage. Lagi niyang pinapalakas ang loob ko na wag akong sumuko sa mga hamon sa buhay. Tess, paningin lang ang nawala sa'yo. Hindi nga pareha sa iba dyan. Kung ano-ano nang nawala sa kanila, 'di ba? Pwede ka pang mabuhay kahit hindi ka na nakakakita. Kaya ko ba to, Lola? Sana hindi na lang ako nabuhay. Kung ganito lang din naman pala ang kahahantungan ko. Parang patay na rin ako nito eh. Dahil wala na akong makita. Wala na akong magiging silbi sa mundo.
Tess, binigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon ng Diyos para mabuhay. Binigyan ka na niya ng pangalawang buhay kaya wag na wag mo itong sasayangin. Huwag kang sumuko. Kahit wala ka nang makita, gamitin mo ang puso mo, ang utak mo. Yan ang mga pinaka-importante. Walang imposible sa taong determinado. At sana maging determinado ka ulit na mabuhay. Isipin mo ako, si Eric. Nandito kaming dalawa para sumuporta sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. And I realize it's true, Mama Mia. Paningin lang palang nawala sa akin, pero nakakatayo pa rin ako. Nakakalakad, nakakahawak, nakakapagsalita. Kaya ko pa ring mabuhay at i-enjoy ang buhay. Ginawa kong motivation ng mga disabled person na mga alam ko, Mama Mia. Nung mga nakita ko, nung hindi pa ako nawala ng aking paningin. Nakita ko noon kung paano sila nagsumikap na mabuhay pa rin. Kung paanong hindi sila sumuko. I'm sure na ito din ang nararamdaman nila, parehas ng naramdaman ko. Pero hindi sila nag-focus sa kung anumang kulang sa kanila. Instead, nag-focus sila sa kung ano pang parte ng katawan nila na pwede pa nilang gamitin at mapakinabangan. Matapos ang isang buwan ng pagmumukmuk ko sa loob ng bahay namin, ay nagpasama ako sa kapatid kong si Eric para gumala sa labas. 1 hour kaming nakaupo sa tindahan ng aming kapitbahay. Napakaraming nangamusta sa akin ng mga kapitbahay namin. Kahit hindi ko sila naramdaman, Mama Mia, I feel ko pa rin naman ang sincerity nila na concern sila sa akin. Na-appreciate ko talaga yun. Mas lalo pa dahil ini-encourage nila ako lalo na magpatuloy sa buhay ko. Every early morning ay maglalakad-lakad kami ng kapatid ko sa labas sa hindi pa siya papasok sa paaralan. At kapag umuwi naman siya tuwing hapon, ay naglalakad din kami sa labas. Walang araw na hindi ako naglalakad sa labas kapag hindi umuulan. Then every time kapag may laro siya ng basketball sa covered court sa aming barangay, ay sinasama niya ako. Pinapaupo niya ako sa lugar kung saan hindi ako tatamaan ng bola. Dahil yun ang naging routine ko, Mama Mia, mas naka-adjust ako sa aking naging kondisyon. Hindi na ako nahihiya pang lumabas at hindi na ako nahihiya pang magpakita sa ibang tao kahit hindi ko na sila nakikita. Hindi na ako nahihiya knowing na isa na akong disabled person. Unti-unti pong bumabalik ang nawala akong self-confidence, Mama Mia. Na-appreciate ko na lalo ang mga tao na nagpapakita ng simpatya sa akin, ng respeto lalo na sa mga disabled people. Kasi hindi po madali ang ganitong buhay. Hindi po madali ang mabuhay katulad namin. At kahit wala na akong sense of sight, ay mas na-heightened naman po ang aking sense of hearing. Napakabilis ko lang makarinig kapag may papalapit sa akin. Nasisense ko rin na may mga tao sa paligid ko kahit wala akong naririnig. Na-heightened din ang sense of touch ko, Mama Mia. Nararamdaman ko na may umupo sa tabi ko one day na sinama ako ng kapatid ko na maglaro ng basketball. Kahit hindi pa nagsalita pero alam ko na nakatingin siya sa akin, yung katabi ko. Nailang ako, Mama Mia, at hindi ako komportable noon so nagtanong ako kung sino siya at bakit tinititigan niya ako. Tumawa lang ang katabi ko, Mama Mia. At sabi niya, baka hindi ako totoong bulag. Somehow na insulto ako sa kanyang sinabi pero hindi na lang ako nagsalita. Naramdaman siguro niya na medyo hindi ko nagustuhan at na-off ako sa kanyang mga sinabi kaya agad din naman siyang humingi ng sorry sa akin. Joke lang naman daw yon at na-amaze lang daw siya dahil napakalakas daw ng pakiramdam ko. Nakipagkilala siya sa akin. His name is Benji. Dumayo lang daw siya para maglaro sa aming court. Hindi na lang ako nagsalita, Mama Mia, dahil hindi ako komportableng makipag-usap sa kanya.
Hindi na rin ako nagsabi sa kanya tungkol sa aking pangalan. Nagtanong siya, Mama Mia, pero hindi ako nagsalita until narinig ko na naglakad na siya papalayo sa akin. Nagtanong ako sa kapatid ko kung tagasan yung lalaking lumapit sa akin. At sabi ng kapatid ko ay hindi rin daw niya kilala yon, Mama Mia. Kasi first time din daw niyang nakita ang lalaking yon. After ng araw na yon ay hindi na ako sumama sa kapatid ko sa tuwing naglalaro siya ng basketball sa court. Sa aming bahay, para matuntun ko kung saan ako naglalakad at kung saan ako papunta kahit na walang nakakaalalay sa akin, ay nilagyan ng mga lubid ni na Lola ang mga lugar na gusto kong puntahan. Mula sa kwarto ko, may lubid na papuntang kusina, may lubid na papuntang CR, papunta sa kanilang mga kwarto, palabas ng bahay, at sa iisang lugar lang naman nilalagay ni na Lola ang mga gamit na ginagamit ko para maalala ko. Ang dami pang mga plato at baso na nasira at nabasag dahil sa akin. Kasi gusto kong kumilos, gusto kong tumulong kina Lola. Until na naging familiar na talaga sa akin ang buong bahay namin kahit wala akong nakikita at nakakakilos na ako ng mag-isa sa loob ng aming bahay. 5 months pang lumipas, Mama Mia, at nasanay na rin ako at natanggap ko na rin ang kondisyon at sitwasyon ko. Gustong-gusto ko nang maghanap ng trabaho noon para makatulong ako kina Lola kasi magka-college na rin noon ang kapatid kong si Eric. At alam kong hindi sapat ang pension ni Lola para makapag-college itong si Eric. Mama Mia, na-discouraged na lang talaga ako dahil hindi pwede yung kurso ko na kinuha para sa mga disabled persons. Huwag kang mag-alala, te. Nakakapagod din namang mag-aral. Pagod na ako. Ang gusto ko na lang ay magtrabaho para magkapera tayo. Kung hindi sana ako na-disgrasya, makakapag-aral ka pa sana, Eric. Huwag mo na nga yang isipin, ate. Okay lang talaga ako. Kapag nakakaipon ako, promise, ipapagamot kita. Ipapagamot ko yung mga mata mo. Yung doktor na nagsasabi na pwede kang i-transplant, kukontakin ko siya. Mahal yun, Eric. Unahin mo na muna ang pag-aaral mo. Mas uunahin kita, ate. At kung makakakita ka na, dalawa na tayong pwedeng magtulungan, di ba? Hindi rin naman aalis diyang paaralan dyan eh. Dyan lang yan. Kahit 40 na ako, pwede pa rin naman siguro akong bumalik sa pag-aaral kung gugustuhin ko. Mama Mia, alam kong gustong-gusto ng kapatid ko na makapag-aral ng kolehiyo. Gusto niyang ipamukha sa aming ama na makakatapos kaming dalawa kahit walang suporta na galing sa kanya. After sa graduation ni Eric nung high school, kinabukasan ay naghanap agad siya ng trabaho. At masayang-masaya siyang binalita sa amin na nakakita agad siya ng mapapasukan niya. May kakilala raw siya na nagpa-renovate ng bahay at kinuha siya bilang isang labor. 250 pesos per day ang kanyang sahod. Hindi na namin pinigilan pa ni Lola si Eric dahil gustong-gusto ni Eric na magtrabaho. Sa unang sweldo ni Eric, Mama Mia, binigay niya yun lahat kay Lola. Kaya pangpuhunan raw ni Lola para makapagtinda si Lola ng kahit naggulay, kahit nasa bahay lang namin. Naawa talaga ako sa kapatid ko. Ako itong naturuingan na ate, dapat ako itong nagsisikap. Kung hindi sana naging ganito ang kalagayan ko, hindi sana kami naghihirap ngayon. Kung hindi ako nabulag, sana hindi din nahihirapan ng kapatid ko ngayon. Pero hindi ko na maibabalik ang panahon eh. Hindi ko na mababago pa ang mga nangyari. Mama Mia, nagtayo ng maliit na kubo si Eric sa labas ng aming bahay. Siya lang talaga ang gumawa nun. Kaming dalawa naman ni Lola ay bumili ng mga gulay sa market na siyang gagawin naming paninda sa tindahan. Napakarami din naming mga kapitbahay na siyang namimili sa amin.
Kasi ayaw na nilang pumunta sa palengke. Mahirap daw at mamamasahe pa. May isang pagkakataon na umalis sina Lola at Eric. Sila ang namalengke para sa aming mga ititinda. Ako ay naiwan lamang sa bahay. Tapos may biglang dumating na isang bisita. Familiar sa akin ang boses ng bisitang yon. Nandun siya para ihatid ang sahod ni Eric. Kasi wala raw ang kapatid ko nung nagsweldo sila. Doon ko nalaman, Mama Mia, na nagtatrabaho pala si Eric kay Benji. Si Benji pala ang amo ni Eric. Tinanggap ko ang perang binigay niya at isasara ko na sana ulit yung pintuan, pero nakiusap siya na kung pwede raw bang makiinom ng tubig. Nagdadalawang isip pa ako at first kasi ako lang ang mag-isa sa bahay. At may diferensya pa talaga ako. Pwede naman sana siyang bumili ng mineral water sa tindahan. Sinabi ko na lang na mag-antay na lang siya sa labas at ako na lang ang kukuha at ihahatid ko sa kanya. Then tumawa siya, Mama Mia, saying na baka wala na raw matira sa tubig pagdating ko sa may pintuan. Kung hindi lang sana siya amo ni Eric, ay agad ko na siyang binagsakan ng pintuan namin dahil napakabastos niyang magsalita. Nakakainsulto para sa akin na may diferensya. Sinagot ko na lang siya, Mama Mia, na kahit ipaligo pa niya yung tubig ay pwedeng-pwede pa. Nainsulto ako lalo dahil tinawanan niya ulit ako. To prove sa kanya na kaya kong maghatid ng tubig ay mabilis akong tumalikod at naglakad papuntang kusina. Hawak-hawak ko ang lubid at ang aking stick para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, Mama Mia, ay mas lalo akong nainis sa kanya dahil hindi na siya nagsalita. That means pinakuha lang talaga niya ako ng tubig pero umalis na rin siya para pagtawanan ako at paglaruan. Pero nagulat na lamang ako dahil pakiramdam ko ay nandun pa rin at naglilinger sa bahay namin ang amoy ng kanyang perfume. Iwinagayway ko pa ang stick ko sa paligid, Mama Mia. Nung may natamaan akong isang katawan ay agad ko itong hinampas. Tawa na naman siya ulit ng tawa. Hindi na talaga ako naging masaya sa ginagawa niya. Pakiramdam ko ay pinaglalaruan niya ako at hindi niya ako nirerespeto sa ginawa niyang pagtawanan ang kondisyon ko. Pero nagbago ang isip ko kay Benji. Ate, Lola, may good news ako sa inyo. Makakapag-aral na ako ng college kasi may magpapaaral sa akin. Ano? Sino naman? Tanong ko sa kapatid ko. Si Kuya Benji, pag-aaralin niya raw ako. Kahit anong kurso ang gustuhin ko, hanggang sa makagraduate daw ako. Working student pa rin ako sa kanya, ate, pero libre na ang allowance ko. Bakit kanya pag-aaralin? Tanong ko. Siguro naawa siya sa atin. Ito na yung pinagdadasal natin, ate, na makatapos na ako sa pag-aaral ko. At kapag nakapagtapos ako, sigurado ako na mapapagamot na kita. Masayang-masaya kami ni na Lola sa good news ni Eric. Gusto naming personal na pasalamatan si Benji nung mga oras na yon. Binaba ko ang pride ko, Mama Mia. Kahit hindi maganda ang first and second encounter naming dalawa, alam kong mabait pa rin siyang tao para tulungan ng ganon ang kapatid ko. Kailangan ko pa rin na magpasalamat sa kanya dahil kailangan din namin ang tulong niya. Sa pagbubukas ng klase ay nakapag-enroll si Eric sa kursong nursing dahil gusto niya na may mag-alaga raw sa amin ni Lola kapag kami ay magkasakit na, lalong-lalo na si Lola. Kasama allowance ang binibigay ni Benji sa kanya. Pangako naman ni Benji sa akin na kapag nakapagtrabaho na siya, Mama Mia, ang unang-una niyang paggagastusan ay ang pagpapaopera ko para mabalik na ang paningin ko. I was wrong sa first impression ko kay Benji. Matulungin pala siyang tao. Nagsorry na rin siya sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Hindi raw niya intensyon na insultuhin ako.
Ang gusto lang daw niya ay mapatawa ko dahil parang napaka-strikta ko raw at napaka-strikta ng mukha ko na lagi na lang nakayamot. Siyempre, alangan namang tawa ko ng tawa kahit wala akong nakikita, hindi ba? First time, Mama Mia. First time kong mag-birthday na wala na akong nakikita. Nag-prepare ang lola ko ng maliit na handa para sa akin and I thought kaming tatlo lang ni Eric. Pero narinig ko ang pagdating ni Benji. Inimbita pala siya ni Eric at siya pa ang bumili ng cake para sa akin. At siya pa talagang nag-abot nito sa akin, Mama Mia. Paghawak ko ng kanyang isa pang inabot at inamoy ko yon, ay napakabango ng bulaklak. First time kong nakatanggap ng bouquet of flowers, Mama Mia, mula sa ibang tao. Gustong-gusto kong makita kung gaano kaganda ang bulaklak na yun pero hindi pwede. Hindi ko ma-appreciate ang ganda ng bulaklak pero siguradong sigurado ako na fresh yun at napakaganda dahil sa amoy nito. Kinantahan nila ako ng happy birthday at umiiyak ako habang ginagawa nila yon. Kasi Mama Mia, kahit wala akong nakikita, malaki pa rin ang pasasalamat ko na nakapag-celebrate pa rin ako ng isa pang birthday. And I wish that day na sana makakita na ulit ako para makita ko na ulit ang mukha ni na Lola at Eric, pati na rin ang mukha ni Benji. I didn't expect, Mama Mia, na mapofall ako kay Benji. Sa ilang buwan na lagi siyang bumibisita sa bahay namin. I thought na ang lagi niyang sadya sa bahay ay si Eric. Or sometimes, pumupunta siya sa bahay namin kahit nasa paaralan si Eric. At siya pa ang nagtatanong sa amin kung may maitutulong ba raw siya sa aming bahay. Na-appreciate ko talaga lahat ng efforts at concern ni Benji. Dahil matanda na rin naman ang lola ko tapos siya pa ang nag-aalaga sa akin. Malaking tulong talaga kapag nakakapunta sa aming bahay itong si Benji. But one day, Mama Mia, nagtanong si Benji sa akin kung pwede raw ba siyang manligaw. At first, akala ko ay joke lang niya yun. Kasi 'di ba, sabi nga niya nagjo-joke siya para mapatawa at mapangiti ako. At dahil hindi ko rin nakikita ang facial expression niya, Mama Mia, hindi ko rin masasabi kung seryoso ba siya o hindi sa kanyang mga sinasabi. Kinabahan ako. Kabang-kaba dahil first time ko pong maramdaman na special ako sa ibang lalaki. Hindi po ako nakaranas kailanman na magkaroon ng boyfriend. Kasi nung nag-aaral pa ako, ay focus ako sa aking pag-aaral at pagtatrabaho. Wala akong oras noon na magbo-boyfriend pa. Wala akong time for romance. Pero, nung dumating si Benji, nung nakilala ko siya, Mama Mia, ay narealize kong masarap pala sa pakiramdam yung parang espesyal ka sa isang tao. Yung alam mong may isang tao na lagi kang iniisip, laging inuuna ang kapakanan mo. Na-fall na rin ako kay Benji kaya sinagot ko siya kahit hindi ko siya nakikita, Mama Mia. Kahit hindi ko nakikita ang kanyang mga kilos, ay nararamdaman ko pa rin ang kanyang totoong pagmamahal sa akin. Hindi niya tinignan kung ano ang wala sa akin, kung anong diferensya ko. Hindi niya ako kinakahiya. Proud na proud siyang pinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Mama Mia, hindi ko man nakikita ang mga ekspresyon ng kanilang pagmumukha. I know may iba na nasasayangan kay Benji. Nasasayangan kung bakit sa isang bulag at isang mahirap pa napadpad itong si Benji. Kung bakit sa isang pobreng babae pa ito nagmahal. Mama Mia, yun lang ang advantage po kapag hindi ka nakakakita. Kasi hindi ka nasasaktan dahil hindi mo nakikita kung ano ang reaksyon ng ibang tao sa iyo base sa kanilang mga mukha. Hindi mo makikita kung nadismaya ba sila, nagagalit ba sila. Ini-imagine ko na lang na happy ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa akin kapag pinapakilala ko ni Benji sa kanila.
Every family gatherings ni na Benji ay talagang dinadala niya ako doon. Siya pa ang laging nagde-describe sa akin kung ano ang mukha at forma ng mga taong nandoon para ma-imagine ko, para magkaroon ako ng kahit na anong imahe sa utak ko. Lagi din akong iginagala ni Benji sa mga tourist spots at paborito namin ang mga beaches, Mama Mia. Kasi kahit hindi ko nakikita ang view at hindi i-describe ni Benji sa akin, ay na-imagine ko ang dagat base na rin sa hangin. Base sa ingay ng mga alon at mga ibon. Base sa kapino ng buhangin. Ang tubig, kahit wala akong makita ay nakakapag-relax talaga sa akin ang dagat. Isa yun sa mga araw na dinala na naman ako ni Benji sa dagat. Love, gusto ko hindi lang ako ang makakakita sa mga lugar na lagi nating pinupuntahan. Bakit, love? Nahihirapan ka na bang i-describe sa akin ang mga lugar na napupuntahan natin? Love, hindi naman. Na-realize ko lang na pwede naman pala akong maging tour guide nito. Pero ang gusto ko, hindi ka na lang hanggang imagination. Ang gusto ko, bumalik sa normal ang buhay mo. Ang gusto ko, bumalik ang paningin mo. Okay lang, love. Nasasanay na rin naman ako eh. Sanay na rin naman ako sa sitwasyon ko. Kung may chance pa na makakakita ka ulit, hindi natin yun sasayangin ah. Nagpa-schedule na ako ng check-up mo para na rin mapunta ka sa waiting list kapag may mga donor na. Love, alam mo bang ang mahal-mahal ng transplant? Pinapag-aral mo pa si Eric. Tapos, sinasagot mo pa ang mga gamot ko. Sobra-sobra na to, Benji. Ano na lang ang iisipin ng pamilya mo? Ng mga kaibigan mo na ginagamit ka namin? Love, pera ko naman ang gagamitin ko at hindi naman pera nila. Kahit na, kaya ko na wala na akong paningin dahil nasanay na ako. Hindi mo na kailangang akuin lahat ng mga problema ng pamilya namin. Tama na yung paggagastos mo kay Eric. At nag-promise din naman si Eric sa akin na siyang magpapagamot sa akin once makapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral. Ayaw mo bang makakita ulit? Tanong niya ulit. Gusto. Gustong gusto. Pero sobra-sobra na ang naitulong mo sa amin. Napakagastos ng kurso ni Eric. Pero hindi ka nagrereklamo. Okay na okay ako, Benji. Makakapag-intay rin naman ako eh. Ikaw, baka ikaw tong nagsasawa na alalayan ako. Baka ikaw tong nagsasawa na i-describe sa akin lahat ng mga bagay na nakakain o napupuntahan natin. Bakit naman ako magsasawa? Hindi ako magsasawa, yun pa may dahilan ako para lagi kang hawakan. Pero love, promise ko sa'yo, kahit hindi ngayon, pero soon, pareho na nating makikita ang mga lugar na ating pinupuntahan. Pero baka hihiwalayan mo ako kapag nakakakita ka na tapos makita mong hindi pala ako gwapo. Kahit mukha ka pang kabayo, love pa rin kita. Mama Mia, totoo yun. Totoo yung sinabi ko. Dahil nakita ko na kung gaano kagwapo ang boyfriend ko. Siguro, kung hindi man pisikal na itsura, gwapong-gwapo naman siya sa kanyang pag-uugali, sa kanyang kabaitan, at sa kanyang karakter. Kaya naman hindi namin inabuso ang kabaitan ni Benji sa pamilya namin. Kontento na ako kahit hindi ko siya nakikita, basta nandyan lang siya lagi sa tabi ko, ayos na ako. Mama Mia, hindi talaga ako nakahindi nung pinapasok ako ni Benji sa isang Braille Center para malalaman ko raw na o mapag-aralan ko raw na magbasa gamit ang Braille. Nung una ay curious na curious ako kung paano ba magbasa gamit ang Braille kasi
walang may mga letters na nakalagay at mga dots lang po lahat. Pero dumating ang time na need ko nga talagang makapagbasa ng Braille para naman hindi na ako nakadepende sa ibang tao kapag may gusto akong basahin. At first, nahirapan talaga ako at sumasakit lagi ang ulo ko dahil sa dami ng kailangang i-memorize. Para akong bumalik noon sa pagka-grade 1 dahil talagang nahihirapan ako sa mga letters para maging words, Mamma Mia. Pero nagsumikap ako. Pinagsumikapan ko ng husto para matuto ako dahil napakahilig ko rin talagang magbasa ng mga libro, Mamma Mia. Paminsan-minsan ay sumasali din si Benji sa pag-aaral ko ng Braille dahil nagki-curious din siya kung paano ba magbasa gamit noon. Hanggang sa kaming dalawa na ang natuto at naging marunong na sa pagbabasa ng Braille. Mamma Mia, hindi umabot si Lola nung naging nurse na si Eric. Kasi nung 3rd year pa lamang ang kapatid ko ay iniwanan na kami ng lola ko. Katabi ko si Lola nung hindi pa siya nawawalan ng kanyang hininga. Magkatabi kaming dalawa. Gusto ko siyang makita kahit sandali lamang dahil gustong-gusto kong alalahanin ang mukha niya lagi. Pero Mamma Mia, hanggang sa pag-iyak at paghagulgul na lamang ako nung binitawan na ni Lola ang kamay ko. Kahit yung boses niya, hinding-hindi ko na maririnig kailanman. Grabe ang naging dagok sa akin noon nung mawala ang Lola. Sobrang naging iyak ko. Masakit na masakit para sa akin at sigurado akong pati kay Eric nung nawala ang mama namin. Pero mas lalong masakit nung nawala ang lola namin na siyang naging kasakasama na namin sa aming buhay. Sobrang sakit, Mamma Mia. Sobrang sakit kapag naiisip ko na hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng matiwasay at walang paghihirap ang lola ko. Hindi ko man lang siya naiahon sa kahirapan bago siya mawala sa mundong ito. Hindi ko man lang naiparanas sa kaniyang mga pangako ko noon na ako nang bahala sa kanilang dalawa ni Eric. Pero wala kaming magagawa. Hanggang dun na lang talaga ang buhay ng lola. Inilalayan kami ni Benji during those times na nagluluksa kami sa pagkawala ng lola namin. Life must go on. Mahirap pero kakayanin. Mahirap pero dapat patuloy na lumaban. Graduate si Eric dahil sa kanyang pagsusumikap at sa tulong na rin ni Benji, Mamma Mia. Pagkatapos niyang graduate ay agad siyang nag-take ng board exam. First take pa lamang ay nakapasa agad ng board exam ang kapatid ko. Nag-iyakan talaga kaming dalawa sa sobrang saya dahil magkakatotoo na ang mga pangarap namin. At nagkatotoo na nga ang pangarap namin nung mga bata pa kami na makakakuha kami ng degree sa college kahit walang tulong ng aming ama. Nurse na ako, ate. Mapapagamot na kita. Makakakita ka na ulit. Eric, mag-save ka muna ng para sa sarili mo. Huwag mo na akong isipin, ha? Huwag mo nang isipin ang ate. Basta ate, promise ko sa'yo makakakita ka ulit. Hahanap ako ng paraan. Nurse na ako, di ba? May paraan na ang mga bagay. Para sa kasal mo, makikita mo si Kuya Benji habang ikinakasal kayong dalawa. Di ba, kuya? Sabi ni Eric kay Benji at nagtawanan silang dalawa. Mamma Mia, nalilito ako noon dahil bakit parang biglang naging topic ni Eric ang tungkol sa pagpapakasal naming dalawa ni Benji. Pero hindi ako nakapagsalita nung nagtanong na si Benji sa akin, Mamma Mia. Hawak-hawak niya ang kamay ko at pinahawak niya rin sa akin ang singsing na dala niya. Tinanong niya ako kung payag raw ba akong pakasalan siya. In short, Mamma Mia, nag-propose sa akin si Benji.
Hindi ko maintindihan noon kung ano ang aking nararamdaman. Kinakabahan ako na masaya, na natatakot, pero sinunod ko kung anong sinasabi ng puso ko. Mahal ko si Benji at alam ko, sigurado akong mahal niya ako. Tinanggap ko ang singsing na bigay ni Benji kasi handa na ako noon na magpakasal sa kanya. Sakto na rin naman, Mama Mia, na wala na akong obligasyon sa kapatid ko kasi nakapagtapos na siya kahit wala ang tulong ko. Masayang masaya ako noon. Pakiramdam ko unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan ng lahat ng pangarap ko. Mabuti na lang at hindi ako sumuko. Mabuti na lang at lumaban ako. Dahil ito pala ang naghihintay na saya sa akin. Ito pala ang bawi ng kapalaran sa akin sa sobrang dami ng paghihirap na pinagdaanan ko. Napakapagtapos na ang kapatid ko. Magkakaroon na siya ng magandang kinabukasan. At may isang lalaking mahal ko at mahal na mahal ako at magpapakasal na kaming dalawa. Mama Mia, pina-check up ako agad ni na Eric at Benji and this time pumayag na ako. Ganun pa rin ang nirekomenda ng doktor sa amin, ang corneal transplant. Dahil mas lalo raw naging damage ang cornea ko sa paglipas ng panahon. Mama Mia, kung nung una ay may mga naaaninag pa ako na konting liwanag, habang tumatagal ay wala na talaga akong nakikita kahit na konti. Kahit na konting liwanag lang, wala na talaga. As in, madilim na ang paligid ko. At naiintindihan ko naman ang sinabi ng doktor. Siyempre, ilang taon ba naman na hindi ako nagpa-check up at ilang taon ba naman na na-delayed ang dapat sana'y pagpapa-opera ko. Kaya mas lalong grumabe ang sitwasyon ng mga mata ko. Walang available na cornea dahil wala pang donor. Kailangan ko pang mag-antay, Mama Mia. Pwedeng ilang days, pwedeng weeks, months, or pwedeng taon. Depende kung kailan may available. Mama Mia, wala lang sa akin ang sinabi ng doktor na mag-aantay pa ako ng ilang panahon. Kasi ilang taon na rin naman akong nag-antay eh. Nakapag-antay ako ng mahigit 4 na taon. Yun pa kalayang months lang at sigurado na ako, sakto na ang panahon na yon para makapag-ipon si Eric para may panggastos sa surgery ko. 2 months after nung check-up ko, Mama Mia, ay niyakap ako bigla ni Eric. Pero umiiyak ang kapatid ko. Pinagtatawanan ko pa siya kung ano na namang kadramahan niya o kung ano na namang napanood niya na mga Korean novela kung bakit bigla-bigla na lang siyang umiiyak. Pero mahigpit na mahigpit ang yakap niya sa akin. Ate, wala na si Kuya Benji. Ano? Wala naman talaga siya dito. Hindi naman siya pumunta, magtatatlong araw na, 'di ba? Ate, patay na si Kuya Benji. Patay na si Kuya, patay na. Wala na si Kuya Benji. Eric, wag mo nga akong pinaglololoko ng ganyan ha. Wag kang magbiro ng ganyan, hindi magandang biro yan. Ate, wala na nga. Patay na si Kuya. Patay na siya. Sinampal ko pa ang kapatid ko, Mama Mia, dahil hindi ko nagustuhan ng mga sinasabi niya. Hindi ko nagustuhan kung joke man yun. Magkasama pa nga kami ni Benji nung mga nakaraang araw kasi anniversary namin eh. 3 days ago magkasama pa kami at masayang masaya pa kami. Masayang masaya kami na nagpaplano ng kasal namin, nagpaplano kung ilan ang magiging anak namin at kung ano-ano pang pinag-uusapan namin ng boyfriend ko, ng fiancé ko. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang magbabalita sa akin si Eric na wala na ang boyfriend ko, wala na ang fiancé ko, patay na. Sinampal-sampal ko si Eric dahil hindi maganda ang joke na yon. Pero hindi pa rin binawi ng kapatid ko ang kaniyang mga sinabi. Iyak pa rin siya ng iyak, Mama Mia. Eric, huwag kang magbibiro ng ganyan. Tawagan mo si Benji. Tawagan mo siya dahil gusto ko siyang makausap.
Ate, wala na nga si Kuya Benji. May heart failure si Kuya Benji, ate. Noon pa pala, may sakit na siya. Ano? Walang sakit si Benji. Wala siyang sakit. Wala siyang sinabi sa akin. Kaya, imposibleng may sakit si Benji. Dalhin mo ako sa kanya. Ate, dinonate na pala ni Kuya Benji yung mga mata niya sa'yo. Siya ang inaantay mong donor, ate. Siya ang inaantay mo para makakita ka na ulit. Mama Mia, maitim na nga ang paningin ko dahil wala akong nakikita, ay mas lalo pang dumilim ang paligid para sa akin. Hanggang sa wala na akong kamalay-malay. Nahimatay na pala ako, Mama Mia. Iyak ako ng iyak, sobra. Halos hindi ako makamove on nung mga panahon na yon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala sa akin si Benji. Ang taong nagparamdam sa akin na kahit ano pang diferensya ko ay karapat-dapat pa rin akong mahalin. Kahit ano pang kulang sa akin ay nandyan pa rin siya at hindi pa rin niya ako iiwanan at mamahalin pa rin niya ako ng gusto. Mahal na mahal ko si Benji, Mama Mia. Sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kaya hindi madali sa akin ang kanyang sinapit. Hindi madali sa akin na mawala siya na parang bula. Nung mga panahon na yun, taimtim na taimtim ang pagdarasal ko. I prayed na sana panaginip lang ang lahat. I prayed na sana hindi to totoo, sana bangungot lamang to. Sana nakatulog lamang ako sa cottage kasama ng mga classmates ko. Sana hindi kami nadisgrasya. Sana hindi ako nabulag. Sana hindi namatay ang lola ko. At sana hindi ko nakilala si Benji. Paulit-ulit, Mama Mia, kapag nagigising ako ay umiiyak ako. Umiiyak hanggang sa makatulugan ko ang pag-iyak at pagdarasal ng mga sana na yun. Pero kapag iminumulat ko na naman ulit ang mga mata ko, ay hindi naman po nagbago ang lahat. Hindi naman po bumalik sa normal ang lahat. Gusto ko na sana pagising ko nasa harap pa rin kami ng beach resort ng mga kaklase ko. Tapos pauwi na kami, tapos makaka-attend kami ng graduation. Pero hindi eh. Sa pagmulat ng mga mata ko ay bumabalik sa normal ang paningin ko. Na wala akong nakikita. Madilim na madilim ang aking paligid. Para pong may mga karayom na tumutusok sa puso ko. Ang mga memories ay parang mga karayom na nagbabalik sa aking gunita. Kapag naaalala ko ang mga memories naming dalawa ni Benji, ay ngumingiti ako, sumasaya ako. Pero kasabay ng pag-aalala ko sa mga masasayang alaala, ay bumabalik din naman ang mga bangungot at mga masasakit na bahagi ng buhay ko. Mama Mia, hindi nga pala talaga nagbibiro ang kapatid ko. Namatay si Benji dahil inatake nga raw siya ng sakit niya sa puso at hindi siya agad nadala sa ospital. Dati pa lang daw, Mama Mia, ay may sakit na sa puso si Benji. Inborn ang sakit niya na yon, congenital, Mama Mia. Sa una pa lang ay may iniinda na palang karamdaman ang mahal ko. Nung hindi pa lang kami magkakilala ay malungkot na pala ang buhay niya. Dahil hindi pala siya pwedeng maglaro ng basketball, hindi siya pwedeng magtatatakbo, hindi siya pwedeng maging sobrang masaya, maging sobrang malungkot. Dahil delikado yun sa puso niya. Mama Mia, kahit may pinagdadaanan si Benji ay hindi niya yun sinabi sa akin. Bagkus ay mas pinili niya na patawanin ako. Mas pinili niyang pasayahin ako. Mas pinili niyang alagaan kami ng pamilya ko. Itinago lang pala niya ang kanyang nararamdaman.
Itinago lang pala niya ang kanyang sakit. Hindi pala niya sinabi sa amin. Mama Mia, dati pala sinabi na niya sa doktor na kung mauna man siyang mawala, yung kaniyang mga mata ay sa akin ibigay. Hindi ko alam na matagal na pala niyang dinonate ang mga mata niya. Matagal na palang pumirma itong si Benji, Mama Mia, na kapag may mangyari sa kanyang masama, kung anumang mga healthy organs na meron siya ay idodonate niya sa mga mas nangangailangan. Kapag mawala siya, ay gusto niyang makatulong sa iba sa pamamagitan ng kaniyang mga healthy organs. Mama Mia, ako ang naging recipient ng cornea ni Benji. Pero bago pa man ako operahan, ay nailibing na ang mahal ko. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi ko man lang nasilayan ang kanyang mukha. Hindi ko man lang na-memorya ang mukha niya, ang totoo niyang pagmumuka. Mama Mia, sa huling pagkakataon sa kanyang libing ay minemorize ng mga kamay ko ang mukha ng lalaking mahal ko. Hindi ko ma-explain ang sobrang sakit. Walang tigil ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ko. Paulit-ulit akong nagtatanong kung bakit kailangang si Benji pa. Bakit kailangang siya pang mamatay? Bakit kailangan niyang mamatay agad? Napaka-unfair naman ang mundo sa akin. Hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataon para lumigaya, para magmahal, para maging masaya. Mama Mia, siya ang gusto kong unang makita sana kapag nakakakita na ako. Kapag tinatanggal na ang bendahe sa mga mata ko, siya sana ang gusto kong unang masilayan. Pero hindi na mangyayari yon. Hindi ko na siya makikita pa at hindi ko na siya mahahawakan pa. Hindi ko na siya makakatabi, hindi ko na siya mayayakap, hindi ko na maririnig ang boses niya. Hindi ko na siya makakasama pa. After ng libing ni Benji, Mama Mia, sinabi ng doktor na kailangan ko na raw mag-undergo ng procedure ng corneal transplant. Nung una ay ayoko pa sana dahil pakiramdam ko ay hindi pa handa ang puso ko. Kaya lang sinabi sa akin ni Eric na wag ko raw sayangin ang pagkakataon na ito. Na alam niya nagugustuhin rin daw ni Benji na makakita ulit ako. Na makita ako ulit ang mundo. Kaya pumayag akong mag-undergo ng procedure. Ang pamilya ni Benji ang gumastos sa lahat-lahat, Mama Mia. Hindi ang kapatid kong si Eric. Kasi sa una pa lang, yun daw talagang gustong gawin ni Benji. At may inihanda na raw siyang pera para sa operasyon ko. Sawa naman ng Diyos, Mama Mia, ay naging successful ang operation ng mga mata ko. 8 months after ng operasyon ko, 8 months, Mama Mia, ay tuluyan nang bumalik ang paningin ko. Tuluyan na akong nakakita ulit. Pero ang masakit ay sa mga pictures ko na lang nakikita si Benji. May mga pictures din pala kami nung nagde-date kami habang bulag pa ako, Mama Mia. Yun na lang ang mga alaalang meron ako. Sa mga larawan ko na lamang siya nakikita at nayayakap. Tinupad ni Benji ang kanyang pangako na makakakita ako at makikita ako na ang mga lugar na aming laging ginagalaan at pinagde-datean noon. Pinakita niya ang beach na lagi naming pinupuntahan, na aming paboritong puntahan. Nakita ko kung gaano kaputi ang buhangin, kung gaano kapino ito. Nakita ko na parang paraiso yung paligid.
Napakalinaw ng dagat. Pinakita niya sa akin lahat-lahat. Pero ngayon ay nag-iisa na lamang ako, Mama Mia. Nag-iisa na lamang ako habang binabalikan ang mga lugar na lagi naming pinupuntahan. Dahil wala na siya sa tabi ko. Parehas ni Benji, ay nag-promise din ako dun sa beach na aming paborito. Na siya lang ang una at huling lalaking mamahalin ko. Hanggang sa magkita ulit kami. Hindi ko man siya nakikita sa aking paningin pero alam ko na lagi ko siyang kasama dito sa puso ko at sa gunita ko habang buhay. Mama Mia, ilang taon na po ang lumipas mula nung mawala si Benji. Ilang taon na ang lumipas mula nung pinagdaanan ko ang lahat ng ito. Sa ngayon ay may pamilya na ang kapatid ko. Nasa ibang bansa na rin siya at doon na sila nakatira ng pamilya niya kasama ang dalawa nilang anak. Ako naman, Mama Mia, ay nandito pa rin sa bahay ng lola ko. Pina-renovate ko na ito. Nagtatrabaho ako ngayon, nag-iipon para sa pagtanda ko. Pero tulad ng pangako ko, Mama Mia, wala na akong balak pang magmahal ulit. Wala na akong balak pang magbigay ulit ng pagkakataon sa ibang lalaki dito sa buhay ko. Dahil si Benji lang talaga ang natatanging lalaking mamahalin ko hanggang sa aking pagtanda, hanggang sa aking kamatayan, hanggang sa magkita ulit kami pagdating ng panahon. Sana ay may na-inspire ako dito sa naging kwento ng buhay ko. Sa mga nakikinig ngayon, kung miyembro man kayo ng mga PWDs o persons with disability, sana maging matatag kayo. Sana piliin nyo araw-araw ang lumaban, araw-araw ang magpatuloy sa buhay. Sana piliin nyo lagi ang maging masaya. Oo, hindi madali, alam ko. Diyan ako galing. Mahirap. Mahirap kapag hindi ka katulad ng karamihan. Mahirap kapag hindi mo nagagawa ang nagagawa ng mga normal na tao. Pero may buhay pa rin eh. May purpose pa rin kung bakit tayo nandito. Sa ngayon, Mama Mia, nag-iisip po ako na baka mag-adapt po ako ng bata na may disability din. May mga nakakausap na ako na mga government organization na pwedeng tumulong sa akin. Sa ngayon ay nagdo-donate din po ako sa mga shelter para sa mga PWDs. Sana ang kwentong ito ay magbukas sa mga mata ng mga tao na tignan bilang kapareha yung mga tao na may mga kapansanan. Tignan nila ito na parang katulad lang din nila. Huwag nila itong tignan na parang mas mababa sa kanila. Dahil lahat naman tayo ay pantay-pantay dito sa mundo. Maraming salamat po ulit, Mama Mia, at hanggang dito na lamang itong sulat ko na ito. Hanggang sa muli po, and more power sa inyong programa, pati na rin sa inyong mga tagapakinig at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Tess. Grabe naman ang naging kwento ni Ma'am Tess. Medyo mabigat sa puso, mabigat sa dibdib, pero ganun talaga eh, 'di ba? Ganun ang buhay, may mga pagsubok tayo, kanya-kanya tayo ng pagsubok, kanya-kanya tayo ng mga pagdadaanan, kanya-kanya ng mga challenges. Hindi dapat natin ikumpara yung ating journey sa journey ng ating kapatid, sa journey ng ating kapitbahay, pinsan, kaibigan, kasi kanya-kanya tayo. Ang magagawa na lamang natin ay suportahan ang isa't isa sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Malungkot ang naging buhay mo, Sender, Tess, pero alalahanin mo ang mga masasayang alaala ninyo ni Benji. Maswerte ka pa rin dahil nakahanap ka ng taong totoo at tunay na nagmamahal sa'yo. Isang tao na tunay kang inalagaan at tunay kang
pinanindigan. Isang taong proud sa'yo sa kabila ng sinasabi mong kapansanan mo dati. I-cherish mo na lang yon. Lahat naman tayo dito sa mundo ay mawawala lang din. Lahat dito ay panandalian lamang din. Kaya i-cherish mo na lang yung memories ninyo at maraming salamat dahil naisip mong tumulong sa mga bata na may kapansanan, sa mga taong may kapansanan. Salamat dahil sa mabuti mong puso. Alam kong proud na proud sa iyo si Benji kung nasaan man siya ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ninyo nitong kwento natin sa araw na ito. Naku, medyo malungkot ano? Bawi tayo bukas. Promise. Oo, masaya ang kwento bukas kaya bawi tayo ha. Sa ngayon ay ang gawin nyo, i-share at i-like ang video na ito. Syempre, mag-subscribe na rin dito sa ating channel, mag-click ng notification bell at wag nyong kakalimutan na mag-share ng sarili ninyong kwento sa inyong mga buhay. Mag-email lamang po kayo mamamia.cdo0317@gmail.com. Paki-like na rin ako at paki-follow, subscribe. Ano ba yun? Subscribe ba? Like and follow pala ng ating ibang social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Facebook, Threads, Instagram, and TikTok. Thank you so much sa inyong pagmamahal sa akin hanggang bukas. Promise, bawi tayo bukas. Oo, abangan nyo. Okay? Dito lamang sa nag-iisa ninyong programa na paborito, ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and enjoy the rest of your day. Paalam!